Dahil before, wala pa tayong assistance to national ng TFA. At dati, di ba, andoon sa mga karamihan, karamihan na dito, alam naman natin ng mga ilan natin, nagkakabukulingan na, dahil ang embahada natin sa Campeday. That time, marami tayong mga less fortunate na mga kababayan na kailangan ang repatriation. So, dahil, walang assistance to national, ang ating founder dito, which is the godfather of Philippine Assistance Group, ang dating Consul General Jesus or si Jess Yabes. Ngayon, marami rin dati tayo na mga abogado sa embahada. Sila ang gumawa ng ating mga artikulo, ng ating mga memorandum of agreements, na para lang talaga to sa mga desperate and marginalized Filipinos. Halimbawa, sa repatriation sa pagpauwi sa Pilipinas, kasi marami dating mga undocumented, di ba? Na andoon na nakatambay or mga namatay, doon lang nakaano sa Campeday. So, nakatambak doon sa basement kung naalala pa ninyo. That's the reason to make it sure na buo ang Philippine Assistance Group. Since then, dahil pinagbuklod ang limang organisasyon na pinaka-original, kasama dito ang El Shaddai, ang Samahang Pilipino, to name a few, ang mga estudyante natin dito, sila talaga ang limang mga originals niyan, kasama ang embahada natin, na pinagbuklod ang community at embahada para magtulungan at sabi nga ng mga aking mga colleagues, para magkaroon ng seed money. Ngayon, in every event which we started, hanggang na-reach tayo dito ng Philippine Assistance Group, ng ating Philippine Festival, meron muna tayong Family Day, which doon ginaganap palagi sa embahada. Since nakakamiwakot tayo sa kapwa natin, kasi maingay, ang proceeds palagi na pupunta sa PAG. Lahat ng event, basta may Filipino events, ang ating embahada, tinutulungan talaga ang PAG para magkaroon ng seed money para sa mga marginalized nating kababayan. Tapos, yung Family Day na yon, naging Philippine Festival. Under yun sa'yo I remember it, 3 times yun. And then, from there, naging Barrio Fiesta. And since, ako naman yon that time. Tapos, ang ating Vice Chairman, si Tina, si Jenna, yeah. Ngayon, kasama ka din doon. Tapos, naging, Barrio Fiesta, tapos naging Philippine Festival ngayon ulit. Kasi, ang nabili ko nating pera, hindi pang sarili natin or para i-enjoy natin, kundi para talaga sa marginalized. Na hanggang ngayon, yan ang ginagawa ng ating chairman na siya nag-negotiate or sino naging chairman yan, palaging lead yun na kinukontak ng ating embahada, especially ng ating consular, na kung may kailangan talagang tulong, na kung makakatulong tayo sa Philippine Assistance Group, pag wala pang budget, ito before the assistance to national. Ngayon ibang case ng konti. Pero, yan ang kaganapan ng pera natin pumupunta kung saan. Repatriation, medical assistance for those mga na-comatose, mga naka-cancer, or those for yung mga nabubugbog, nakulong. Ayan ang expertise ni Banji. Kay Sister Ami naman, more of repatriation. No, it's not religious lang. Kasama na yan. Pero sa kanya, more of overstay. Yun ang maraming tinulungan. Kay Banji naman, yung mga, nagkakaproblema sa mga pulis, sa mga alam nyo naman, sa ating mga putol, mga gano'n yun. Ito ang tapang nito. Ang sa akin naman, more of kumita ng pera. More of charity, more of events para kumita ng pera kasi kailangan natin na dagdagan ang pera. So kahit pa paano, pag we take it over, may kanya-kanyang specialty ang naging chairman. Kay Toots naman, I'm sorry, pag andyan ka, dapat nandito ka. Siya naman is repatriation ang naging expertise nito na binubuo niya sa pera ng Ambassador of Goodwill. Andito ang ating kapatid si Liz, na siya naging Miss Ambassador. Kaya karamihan ng pera nanggagaling doon sa kinita natin ng pag-ambassador. Ito naman ang expertise ng ating kapatid na to. Ngayon palagi, pag repatriation, kay gabi, kay umaga, siya ang pinatawagan ng immigration. Kaya lahat ng mga chairmans, may kanya-kanyang experts. Hindi naman na pag tamang-tama lang talaga
naganap yung mga ganun na we didn't talk about it. Pero, ang ibig kong sabihin, after 30 years, may kanya-kanyang cases during that time na naiiba. We cannot just say na ito ngayon ang nangyayari dahil dati maraming undocumented. Kaya yun ang mga specialties nila. Meron naman ngayon na konti na lang, kaya nababago rin. We don't know sa future kung ano magiging problema natin kasi meron mga naging typhoon. Merong mga calamities na tumulong tayo dito na sa Yolanda, tumulong tayo sa Philippines, di ba Sister Ami? True Sister Ami, kasi hindi natin dinadaan sa gobyerno, kundi para sa ating mga religious groups. Yan naman ang inaano natin i-endorse kay Sister Ami kasi siya ang para safe tayo kung saan tayo napupunta. Although, it's safe, we know it, but mas maganda yung gano'n. Anyway, parang ang haba-haba ko, marami pa akong sabihin, pero ibigay ko sa iba. Kaya naman may pahabol lang ang pang Philippine Assistance Group. Hindi lamang repatriation ang tinutulong natin, kundi medical din. Meron tayong budget doon, meron tayong limited doon. Ang budget natin talaga lang ay nasama natin sa 10 dapat. Kasi sa medical at sa repatriation. Depende yun sa ilalapit sa atin ng kaso. Yun ay napag pinag-uusapan ng EXICOM. Pag decision na ng EXICOM, yun naman ay dadalhin sa board para may paalam sa board na ganitong issue, ganitong problema ang naharap ng Philippine Assistance Group. Marami na tayo natulungan, hindi lang repatriation, hindi lang medical. Sa pati calamities dito sa Japan, nakatulong tayo. Hindi lang tayo masyadong lugar. Pati sa Pilipinas, marami tayong natulungan. At unang-una, documented lahat yan. Tapos ito pa, ang unang-unang naging consul natin sa Philippine Assistance Group ay si Consul Lulu Tabamo sa tulong ni late Jessie Jimenez na information. Yun. Marami na tayong natulungan. At sana ngayon, dahil may pera na tayo, marami pa rin tayong matutulungan, pero dapat ito yung filter natin. Linda Gabino, yes. Marami nang dumaan talaga. Mostly, kaya ang ating advisors, ang ating Consul General, because that's the practice always. Kasi, syempre, ang ibig sabihin,